Magandang araw sa inyong lahat mga bata. Ako si Teacher Gemma Intergando. Pwede ninyo akong tawaging Ma'am Gem at malugod ko kayong inaanyayahan sa ating online na klase sa asignaturang Filipino. Umaasa akong nasa mabuti kayong kalagayan at handa nang matuto. Ihanda na ang inyong mga mata sa panonood, tainga sa pagkikinig at isipan sa pagkatuto. Ngayong araw ay may bago tayong aralin. Ito ay ang pangalan. Alamin muna natin ang ating mga layunin. Una ay natutukoy ang pangalan na tumutukoy sa tao, hayop, lugar at bagay. Pangalawa, naiuuri ng wasto ang mga pangalan ayon sa tao, hayop, lugar at bagay. At panghuli ay naipapakita ang aktibong pagkikilahok sa mga gawain sa klase. Kung handa na kayo, simulan na natin ang ating aralin. Ngayon naman, isipin nating mabuti. Kung wala kayang pangalan ng mga tao, hayop, lugar at bagay, matatawag kaya natin sila? Tama, hindi. Bakit kaya hindi natin sila matatawag? Tama kayo mga bata, dahil hindi natin malalaman kung sino o ano ang ating tinutukoy. Halimbawa, kung gusto kong sabihin sa inyo na kunin ninyo ang lapis, ngunit kung wala itong pangalan, paano ko ito maituturo sa inyo? Mahihirapan, hindi ba? Paano naman kung gusto ninyong tawagin ng inyong guro, ngunit wala siyang pangalan? Magiging madali kaya? Siyempre hindi. Kaya napakahalaga ng mga salitang nagbibigay ng pangalan dahil ito ang tumutulong upang makilala natin ang tao, hayop, lugar at bagay. At ang tawag sa mga salitang nagbibigay ng pangalan ay pangalan. Ito ang ating aralin ngayong araw. Mga bata, pakinggan nating mabuti ang kahulugan. Ang pangalan ay salitang tumutukoy o nagbibigay ng pangalan sa tao, hayop, lugar at bagay. Sabay-sabay nating basahin. Ang pangalan ay salitang tumutukoy o nagbibigay ng pangalan sa tao, hayop, lugar at bagay. Napakahusay! Mga bata, tandaan ninyo ito. Kapag narinig ninyo ang salitang pangalan, isipin agad ninyo ang salitang pangalan. Bakit? Dahil ang pangalan ay mula sa salitang pangalan. Ibig sabihin, kung ang isang salita ay nagbibigay ng pangalan sa tao, hayop, lugar o bagay, ito ay pangalan. Ngayon naman ay isa-isahin natin ang apat na pangkat ng pangalan. Mga bata, sino ang nasa larawan? Tama! Ito ay guro. Ang guro ba ay tao, hayop, lugar o bagay? Tama! Ito ay tao. Mga bata, ang tao ay katulad natin. Tayo ay may isip, nakapagsasalita, nakakakilos at may iba't ibang ginagawa araw-araw. Halimbawa, ang inyong nanay ang nag-aalaga sa inyo. Ang inyong tatay ang gumagabay sa inyong pamilya. Mayroon din tayong doktor na tumutulong kapag tayo ay may sakit. At narito naman ang inyong guro na nagtuturo sa inyo araw-araw. Kasama rin dito ang pangalang Gemma dahil pangalan ito ng isang tao at pangalan ko ito. Kaya ang mga salitang nanay, tatay, guro, doktor at Gemma ay mga halimbawa ng pangalan ng tao. Ngayon naman dumako tayo sa pangalan ng hayop. Tignan natin ang susunod na larawan. Ano ang nasa larawan? Tama, ito ay aso. Ang aso ba ay tao? Kung hindi tao, ano siya? Tama, ang aso ay hayop. Mga bata, ang hayop ay mga nilalang na may buhay ngunit hindi tao. Mayroon tayong mga hayop na inaalagaan sa bahay at mayroon ding naninirahan sa kagubatan at iba pang lugar. Narito ang iba pang halimbawa. Pusa, kabayo, ibon at isda. Katulad ng aso, lahat sila ay may mga pangalan ng hayop dahil pangalan sila ng iba't ibang hayop.
Sunod naman ito ay pangalan ng lugar. Ngayon naman, mayroon akong tanong. Saan kayo pumupunta araw-araw upang mag-aral? Sa paaralan. Tama! Ang paaralan ay isang lugar. Ang lugar ay pook na ating pinupuntahan o kinaroroonan. Halimbawa, pumupunta tayo sa palengke upang mamili, sa ospital kapag tayo ay may sakit, sa simbahan upang manalangin, at sa palaruan upang maglaro. Ang mga salitang paaralan, palengke, ospital, simbahan at palaruan ay mga pangalan ng lugar. Dumako naman tayo sa pangalan ng bagay. Ngayon naman ay ang huli nating pangkat. Ano ang ginagamit ninyo sa pagsusulat? Tama, ito ay lapis. Ang lapis ba ay lugar? Tao ba ito? Kung gayon, ano ito? Napakahusay ninyo. Ito ay bagay. Mga bata, ang bagay ay mga gamit o anumang nakikita at nahahawakan natin. Halimbawa, ang lapis ay ginagamit natin sa pagsusulat. Ang aklat ay ginagamit natin sa pagbabasa. Ang mesa ay pinaglalagyan ng ating mga gamit. Ang upuan ay inuupuan natin. At ang bag ay lalagyan ng ating mga kagamitan. Lahat ng ito ay pangalan ng bagay. Ngayon, balikan natin ang ating mga natutuhan. Ano ang pangalan? Tama! Ito ay salitang nagbibigay ng pangalan sa tao, hayop, lugar at bagay. At natutuhan din natin ang apat nitong pangkat. Tulad ng sinabi ko, ito ay tao, hayop, lugar at bagay. Ngayong alam na ninyo ang kahulugan sa iba't ibang uri ng pangalan, handa na ba kayong gamitin ang inyong natutuhan? Mahusay! Ngayon naman, mga bata, tignan natin kung talagang nauunawaan ninyo ang ating aralin. Mayroon tayong isang gawain na pinamagatang kilalanin mo ako. Sa gawaing ito, magpapakita ako ng iba't ibang larawan sa screen. Ang inyong gagawin ay tukuyin kung ang bawat larawan ay tao, hayop, lugar o bagay. Kung nanonood kayo sa bahay, maaari ninyong sabihin ng malakas ang inyong sagot o isulat ito sa inyong papel. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Ito ang unang larawan. Ano ang nasa larawan? Mahusay! Ito ay pusa. Sa anong pangkat ito nabibilang? Napakahusay! Ito ay hayop dahil ito ay isang nilalang na may buhay ngunit hindi tao. Dumako tayo sa ikalawang larawan. Ano naman ang nasa larawan? Tama! Ito ay parke. Anong uri ng pangalan ito? Mahusay! Ito ay lugar dahil ito ay pook na ating pinupuntahan upang maglaro, mamasyal at magpahinga. Ikatlong larawan. Ano ang nakikita ninyo? Tama! Ano naman ang mga ito? Napakahusay! Ito ay bagay dahil ginagamit natin ito sa paaralan at maaari natin silang makita at mahawakan. Ang ikaapat na larawan, sino naman ang nasa larawan? Napakagaling! Ito ay doktor. Anong uri ng pangalan ito? Mahusay! Ito ay tao dahil ang doktor ay isang tao na tumutulong sa atin kapag tayo ay may sakit. Napakahusay mga bata! Natutukoy at naiuri ninyo ng tama ang iba't ibang uri ng pangalan. Bigyan nga natin ang ating mga sarili ng isang masigabong palakpak. Bago tayo tuluyang magtapos, balikan muna natin ang ating mga natutuhan ngayong araw. Mayroon akong 4 na tanong. Subukan nating sagutin ang mga ito. Unang tanong,
Ano ang pangalan? Ikalawang tanong, ano-ano ang apat na pangkat ng pangalan? Ikatlong tanong, magbigay nga ng isang halimbawa ng pangalan ng tao. Ikaapat na tanong, magbigay naman ng halimbawa ng pangalan ng lugar. Magaling mga bata! Ibig sabihin, natutuhan ninyo kung paano tukuyin at iuri ang mga pangalan. Mga bata, bago tayong magtapos, mayroon akong isang tanong. Paano ninyo maipakikita ang aktibong pagkikilahok sa ating klase upang mas marami pa kayong matutuhan? Tandaan ninyo na ang aktibong pagkikilahok ay mahalaga sa pagkatuto. Kapag tayo ay nakikinig ng mabuti, nagtatanong, at nakikilahok sa mga gawain, mas marami tayong natutuhan. At huwag kayong matakot na sumagot o magkamali. Bakit? Dahil ang bawat pagkakamali ay isang pagkakataon upang tayo ay matuto at mas maging mahusay. Naniniwala akong kaya ninyong maging mas mahusay araw-araw. Basta't patuloy kayong magsisikap at makikilahok sa ating klase. Ngayon naman ay susubukan natin kung gaano ninyo naunawaan ang ating aralin. Basahin ng mabuti ang bawat salita na makikita sa screen. Tukuyin kung ito ay tao, hayop, lugar, bagay. Isulat ang inyong sagot sa isang papel. Handa na ba kayo? Narito ang mga salita. Una, guro. Pangalawa, pusa. Pangatlo, paaralan. Pang-apat, lapis. Pang-lima, doktor. Pang-anim, kabayo. Pang-pito, palengke. Pang-walo, mesa. Pang-siyam, nanay. At ang ikasampo ay ospital.
tignan naman natin ang tamang sagot. Una, T. Pangalawa, H. Pangatlo, L. Pang-apat, B. Lima, T. Anim, H. Pito, L. Walo, B. Siyam, T. At ang 10 ay L. Kung tama ang lahat ng inyong sagot, binabati ko kayo. At kung mayroon mang mali, ayos lang yon. Ang mahalaga ay may bago kayong natutuhan ngayong araw. Dumako naman tayo sa inyong takdang aralin. Bilang inyong takdang aralin, magmasid sa inyong tahanan. Maghanap ng tig-2 halimbawa ng pangalan na tumutukoy sa tao, hayop, lugar, bagay. Pagkatapos, gumawa ng 4 na payak na pangungusap gamit ang tig-iisang pangalan mula sa bawat pangkat. Halimbawa, ang guro ay nagtuturo sa paaralan. Ang aso ay tumatakbo sa bakuran. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno at ihanda ito sa ating susunod na klase. Diyan nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Umaasa akong marami kayong natutuhan tungkol sa pangalan at sa iba't ibang pangkat nito. Huwag kalimutang gamitin ang inyong natutuhan sa inyong pang-araw-araw na pagkipag-usap, pagbabasa at pagsusulat. Maraming salamat sa inyong pakikinig at aktibong pakikilahok. Hanggang sa muli, mga bata. Ito si Teacher Jem. Paalam at magandang araw sa inyong lahat.